Magandang umaga po, Ginang Tara. Una sa lahat, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa interview na ito. Magandang umaga din, Vienna. Kinagagalak ko na isa ako sa kinuha niyong ma-interview. Meron lamang po kami mga katanungan tungkol sa inyong profesyon at ano-ano ang mga kinakaharap ninyo. Okay. Una po, ano po ang inyong kumpletong pangalan? Ako si Ginang Hanagil Manalang Tara na nakatira dito sa Sulib, Florida Blanca, Pampanga. At ang aking trabaho o profesyon ay sa Metro Manila, sa Makati City. Ano naman po ang inyong relasyon sa nag-interview sa inyo? Ang aking relasyon sa nag-interview ay syempre ang aking unika iha, ang aking anak. Ano naman po ang inyong edad? Still young at heart, pero ako ay 44 years old na. Sa edukasyon naman po, ano po ang inyong natapos na kurso? Nakapagtapos ako ng kolehiyo at ang kinuha kong kurso ay tapos ako ng Bachelor of Science in Accountancy. Ano naman po ang inyong hanap buhay? Ngayon, ako ay isang accountant ng isang pribadong kumpanya sa Makati City. Ang status niyo po ba ay regular o contractual? Regular ako at 22 years na akong nagtatrabaho sa Ano naman po ang inyong kinakaharap na issue sa paggawa? siguro, hindi lang ako ang may issue bilang isang manggagawa, lalo na sa Metro Manila. Ang number one issue na kinakaharap ko namin ngayon, ay ang matinding trapiko na nararanasan sa Metro Manila. Ako ay gumugugol ng 1 hanggat 1.5 oras para lamang makarating sa aking opisina na hindi pa ako nag-i-start magtrabaho ay pagod na ako dahil sa pagbibiyahe. Sa inyong palagay, anong dapat gawin ng ating pamahalaan upang mabigyan ng solusyon ang mga naging problema sa issue ng paggawa? Mahirap sigurong solusyonan ang trapiko sa Metro Manila, lalo na dumadami ang mga manggagawa, dumadami ang nagkakaroon ng sasakyan, ngunit ang kalsada ay hindi lumalaki. So, mahirap solusyonan ito, pero sana makaisip ang ating gobyerno na hindi lamang ang mga kalsada, ngunit gumawa sila ng mga additional na subway, MRT or LRT. Paano mga ba talaga ito nakaka-apekto sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay? Malaki ang epekto nito sa aking pang-araw-araw na buhay dahil na pagtatrabaho. Dahil hindi pa man nag-uumpisa ang pagtatrabaho sa opisina, ay pagod na ang aking isip, ang aking katawan sa paggugugol pala ng 1 hanggang 1.5 oras na biyahe. Pati na rin ang pag-uwi ko. Aalis ako sa opisina ng alas 5, darating na ako sa bahay ng alas 7. So pagod na ang isip at katawan ko. Muli ako nga po pala nagpapasalamat sa pagpapaunlak sa interview na ito. Naway, masolusyonan na po ang mga problema ninyong nararanasan, lalong-lalo na po sa matinding trapiko sa Metro Manila. Maraming salamat din, Vienna, at i-consider nyo ako bilang isa sa mga may interview. Sana nga makaisip ng solusyon ng ating gobyerno para maibsan ang batas trapiko. Salamat. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi naman sa iyo. Ano po ang inyong pangalan? Ako si May Beltran, mother ni Mariela Beltran, at ako ay nasa 50 years old na. Ano naman po ang inyong natapos na kurso? Ako ay nakatapos ng Bachelor of Science in Computer Science sa University of the East. Ano naman po ang inyong hanap buhay? Bale, ako ay 20 years na bilang government employee under Philippine National Police. Ano naman po ang inyong kinakaharap na issue sa paggawa? Bale, kasi yung aking kurso sa kolehiyo ay hindi masyadong angkop sa aking trabaho ngayon. Pero nakatulong naman ito. Paano naman po ito nakaapekto sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Kahit pa paano nakatulong naman ito sa aking trabaho sa opisina.
Sa inyong palagay naman po, ano po ang dapat gawin ng ating pamahalaan upang mabigyan ng solusyon ang mga nagiging problema sa issue ng paggawa? Sa palagay ko is dapat putting the right person at the right job para ang isang empleyado ay mas maging productive sa kanyang trabaho. Ayun lamang po, maraming salamat. Muli, magandang gabi po. Magandang gabi at maraming salamat. Magandang gabi po. May ilan lamang po kaming katanungan sa inyong profession at ano ang mga kinakaharap ninyong suliranin. Magandang gabi. Ano po ang inyong buong pangalan? Ako si Trixie Ann Nangkil, 37 years old, nakatira sa Valdez, Florida Blanca, Pampanga. Ilan taon na po kayo at ano pong relasyon niyo sa nag-i-interview? Ako ay 37 years old. Ang nag-i-interview ay pamangkin ko. Ano po ang natapos niyong kurso at ano po ang hanap buhay niyo? Ako ay nagtapos ng Bachelor of Science in Nursing at ngayon kasalukuyan ako ay nagtatrabaho bilang nurse. Ano po ang mga kinakaharap na issue sa paggawa? Usually, ang nagiging issue sa trabaho is yung kakulangan sa mga staff. Kasi as of now, alam naman natin, yung mga nurses talaga sa bansa is nagkukulang dahil nag-abroad na. Paano ito nakaapekto sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Ayun, dahil nga sa kakulangan ng mga staff, syempre, hindi na nagagawa ng mga nurses yung trabaho ng maayos. Pero, syempre, pipilitin pa rin gawin ito. Tapos, minsan naapektuhan din yung sa pamilya. Minsan kailangan mo mag-duty ng 24 hours kasi nga kulang sa staff, ganyan. Sa iyong palagay, ano ang dapat gawin ng ating pamahalaan upang mabigyan ng solusyon ang mga nagiging problema sa issue ng paggawa? Ayun, unang-una siguro alam naman natin sa sahod. Kasi, syempre, mas pinipili ng mga nurses natin na mag-abroad kasi kulang na kulang yung compare sa kikitain ng mga nurses sa abroad. Mas pinipili nila doon dahil di hamak na so mataas yung sahod ng mga nurses natin doon. And at the same time dito, sa atin, kulang yung mga benepisyo na naibibigay para sa mga healthcare workers natin. Maraming salamat po, yun lang. Ang pamahalaan ay may iba't ibang programa upang masolusyonan ang mga isyu ng paggawa na nararanasan ng mga manggagawa. Isa na rito ang DOLE o ang pinagawa nilang Livelihood and Employment Program na nagbibigay ng tulong pinansyal at kabuhayan sa mga nawawalan ng trabaho. Maaaring magpasa ng mga panukalang batas upang itaas ang sahod at mapabuti ang kondisyon sa trabaho. Dapat ding higpitan ng pamahalaan ang pagsusuri sa mga kumpanya na hindi sumusunod sa batas paggawa. Bukod dito, mainam na hikayatin ang mga manggagawa na sumali sa union upang mas mapakinggan ang kanilang mga hinaing at maprotektahan ang kanilang karapatan sa paggawa. Narito ang ilang programa ng gobyerno na tumutulong sa mga issue sa paggawa. Kabilang dito ang DLIP ng DOLE, Jobstart Philippines at SPES para sa mga estudyante. Nagbibigay din ang TESDA ng skill training at may peso sa mga lokal na pamahalaan. Mayroon din GIP para sa mga bagong graduate. Layunin ng mga programang ito na tumutulong ang mga manggagawa sa pamamagitan ng trabaho at kasanayan. Maaaring mag-alok ang mga online o blended